to my YouTube channel. And for today's video, we're going to eat samyang with carbonara. Ay, ito samyang carbonara flavor. And then we are going to talk about how did I apply for. I'm going to talk about how did I apply for my passport during pandemic. So first, what I did is My God. the disclaimer this is my own experience. So, kung gusto mo ng mga if ganahan mo so ganahan mo? I-switch mag-Bisaya. Gusto na? Automatic translation. Kuan ka na ako rin yung own experience. This is based So, on my own experience. Translator? This is based on my own experience. So, if you want to check for the process and all that, nasa website sa dfa.gov.ph mo ba to? Basta search it sa Google or good. Ngayon, so bitaw, tinunay seryoso pero ako gabinuang. So mo to siya. What I did is I applied online and online kay mas dali siya. So sa website nila na ditoy daghan choices DFA branch ba? DFA office all over the Philippines. Kung asa ka mas doon, so adto ka dito mo apply, alangan mo adto ka sa layo. So wala sa. Ngayon, okay, mas convenient man ako ng sa SM Mega Mall. DFA SM Mega Mall. So dito ko ni-apply online. And then nag-apply ko karon sa apply December. Happy Valentine's po. December mga last week. December Dapat mga Sunday sila December mga last week ko ni-apply. Ako ang available schedule sa Mega Mall nga ako na-apply na to is January 22. Hi, 25 Papa. So, mo to akong i-book. Sige, Then, pag-book tayo mo na sa online, dili pa na siya ma-confirm. Ma-confirm na siya if makabayad na mo. So, ang payment is either online, mo touch kag card, if na ka ATM card. Dayon, another option is kanang over the counter, 7-Eleven, basta kanang over the counter, bayad center, mga arma. So, I chose bayad center kay wa ko'y salig if gamiton akong ATM card online kay lisod na. Ayan. And then, within 24 hours mo siya bayaran kaya ma-confirm ka mo schedule. So, after payment, you will have to wait for the confirmation email from DFA. And then, pag na-receive na to nimo, so, kailangan mo nimo ang confirmation email sa DFA. Kay, first process, pag ato nimo dito, first is, you are going to give the 4 papers nga included or attached na siya sa email nga i-email sa DFA pag after nyo magbayad. So 4-page paper to siya. Ano to? Na siya ka more guidelines sa ka paper dayon. Imo ang application form. Ang application form is automatic na siyang nanay imong mga information mo ra i-double check if tangkod or dili ba. Then isa ka receipt
para sa DFA din. Yan na may paunta na ba? Second receipt for applicants copy. Have any questions? So, mo to imong ihatag. Have any Pagbuti mo dito sa DFA. Hindi ako bumit. Then after, sorry nga. Ate Maymar? Na yun. Pag after ni mo, hatag, first step is hatag mo itong 4 copies. And then, i-guide mo po mo na pa yun sa second step. Second step, not second step. First step pa di ay. Ang mo lang ihatag di ba is for the katong upat ka copies after i-guide mo pa yun sa first step, which is called the verification process. So, verification process, nalay mo lang ito na yung katong upat ka copy, upat ka paper, ang tawag na siya daw stamp. Ano? Pagulito ba lagi? Ganoon to stamp. Ano? Stamp? Ang stampan mga? Yung stampan, yung papel. Na yun, pag na-stamp na to, tawag ka nila. So, ato ni mo, so kuhaon ni mo. And then they will, let you know that you're good for the second step. Make sure nga na-stamp to yung papel kaya di na dawaton sa second step kung wala stamp. And then, paabot sa second step, nahatag mo itong na-stamp na mga papel. Paabot mo sa second step, pangayuan ka og ID. So, ang ID na gipangayo sa ako is sa to? Ako ang gihatag kay postal ID. Ang valid ID is kinara mo po na sa DFA na website. So, dito ka na, UMID, SSS, basta daghan din. Ako ang gihatag is postal ID. Postal ID is valid. So, gihatag na ako ang photocopy. Ako ang gihatag kay front o back ng photocopy sa ID. Plus, PSA na birth certificate. Tama ba? Tama ba? PSA na birth certificate? PSA na birth certificate. So, mo itong ihatag na ako. Maglanto na to din. Pirmahan. Yung Anyway, pirma. mamaya yung gabi. Ato na ka sa Just like this. picture. Pag ato naman sa picture, ako ang murugay. Ako kay namang buhay di Quilio. Kay first time lagi ma-apply og passport si di Quilio. Formal ang buang. And then na di Quilio. And then, gitangtan ako ang earrings. Naman ko earrings. And then, naman po ko eyeglass. So, gitangtang. Wala. Kailangan bare-faced. And then, di matakabalo mang makeup. So, gayon-gayon gamay. With a bare-faced. So, I don't know if gayon o guwapa. Basta. Basta mo to siya. Pa-picture ni mo to. Tawagon mo ka. Tagaan mo kag number. If ikaw imong turn, imong ng turno if magpa-picture na. And then, pag man mo picture, you're good to go na. Okay, last step is, if gusto mo ipa-deliver imuhang passport sa imong balay, aron for para iwas hassle if imo pang kuhaon dito niya in the middle of COVID lisod kayo. So ipa-deliver na ako siya. Ang bayad na ako is through LBC, 150 atong bayad. So, ito siya. And then, that was all processed. Ako sa oras, 1 hour. Ako ang schedule adto is January 22nd, 2 p.m. And then, ipasulod na may 1:30 p.m. So, nahuman ko is 2:30. So, 1 hour, as in 1 hour siya nahuman. I guess less than 1 hour. Then, napoy tawo, providing nga na gamay rag tawo kay, siyempre na COVID. So, 1 hour, mga 1 hour. Ang type of process na ako. So,
But after ato, January 22nd, and then, deliver, ang nakabutang sa LBC na resibo, kaya mag-deliver ko, estimated arrival is February 15 to 17. Pero, what could I expect? One day, I think that was February 3? February 3 ba to? I don't know. Basta first week of February 3 something, I don't know. Someone called and then, yeah, i-deliver na ako, i-deliver na akong passport. So that was January 22nd. So more than 1 week na siyang process. In the middle of COVID. So, yeah, moto siya. I got my passport already and okay naman siya. And then, in the middle of the COVID, mag-list mo travel. So, okay naman ko ng passport kay good for 10 years naman po siya. So I hope na mawala ng COVID. Ngayon, makatravel na po home. Ganyan. Madala na siya, New Zealand! Charot. Dito, wala na ng COVID. Kaso mawala ng COVID. Patabi na magamit na sa itong passport. 30 minutes kasi So, ano di ay? again, if you want, you can check out my channel on YouTube. It's King I've been planning to get my passport Reactions for ever since. series, music reactions, Pero akong problema ito before, internet, valid ID. videos you want me to react to, just comment So, based on sa website sa DFA, UMID, GSIS, and by the way, I'm gonna be SSS, basta dahil siyang SB19 valid ID. reactions in the next couple of weeks. Ako ang attention na ito kay sa UMID. Kindly suggest Una, kapila kong gabay-bay, galib ko sa akong trabaho para lang i-check ng process o UMID ID niya. Kadaghan ko mapalaw kay suspended ang pag-process sa ID o UMID. Unya di ay, I did not research more ang postal ID masa yung sa i-process. So, well, I don't know, baka, well, it happens, everything happens for a reason, so, sumunto siya. Basta, nakuha na ako ang passport, everything's all good, madali siya mag-process. If wala pa mo yung ID, I mean, based on situation, mas dali ako nakapag-postal ID. So, ito ang gamit. Pag-present sa DFA. Ano na to? Wala na kurot akong kalanon. Labo ko yung akong samyang. No. And welcome back to my channel and Pero, today's video. yeah. Char. If you like this video, Tier. please give it a big thumbs up. Please comment down below. Kung na pa may, if you have, kung na pa mo, please comment down below if na mo yung mga challenges, mga sa balay, pabuhatin yun ako. Please comment down below and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Until my next video. Bye-bye! Okay guys, bye na guys. Thank you again for visiting my mom. Bye. This is my behind the scenes. Nag-live silang duha. I'm done with my life. I got 200 diamonds.